Ito, ang tindi nito. Sumagot na po ang Malacanang. Kung yung mga gunitan, isang araw naging topic na natin, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na si Pangulong Marcos daw ay dahan-dahang magiging dictatorship, tapos ibabagsak ang martial law at gagayahin daw yung kanyang ama, dating Pangulong Marcos Sr. Yan ho yung sinabi niya doon sa kanyang rally sa Cebu na parang kinukondisyon ng tao pero malayo naman sa katotohanan. Diba? Parang tinatakot ang tao na magkakaroon ng martial law dahil gagawin daw ng ating Pangulong Marcos. Naku, sinagot na kaagad ho yan ng Malacanang. At ang isa ho sa mga nagsalita ay ang Executive Secretary, Lucas Bersamin, na dating Chief Justice ng Supreme Court. Ayan, ito yung story. Malacanang iginiit naman na ang Malacanang anya ay walang katotohanan at tinawag na budol ang naging pahayag daw po ng dating Pangulong Duterte. Ayan, budol daw. Ayon kay Executive Secretary Bersamin, one-man fake news factory si Duterte. One-man fake news factory daw po si Duterte. Antindi. Ibig sabihin, siya yung nagpuproduce, gumagawa ng mga fake news daw. Ayon kay Executive Secretary Bersamin. Antindi niyan. Pinagsabihan na niya na ang dating Pangulong si Duterte ay gumagawa ng mga fake news. Kasi nga, hindi naman ho talaga totoo at wala namang basihan para maging diktador at magbagsak ng martial law at gayahin ang dating Pangulong Marcos Sr. nitong President Bongbong Marcos Jr. Paano gagawin niya ng ating Pangulo? Ay alam niyang hindi nakabuti sa kanilang pamilya yung nangyari nung ilang dekada na nakakalipas. At saka wala naman pong national threat na galing sa malaking grupo. Dahil itong Duterte camp, Duterte team, hindi naman ho threat sa national security. Maliban lang doon sa pagbabanta ni Sara Duterte, yun lang. Pero yung perosa ng mga Duterte, hindi po itinuturing ng intelligence community at ng kabuuan ng gobyerno na sila i-threat. Itinuturing na nga ngayon na one-man fake news factory. Wow, ang sakit nun. Ating Pangulo sinasabing tagagawa o gumagawa ng fake news. Kasi nga, malinaw na sinasabi ng Malacanang, hindi magiging diktador si Pangulong Marcos Jr. Hindi pagiging diktador yung pagpapairal ng batas, yung rule of law. Nakalimutan yata ni itong si dating Pangulong Duterte na yung kanyang style nung araw na parang walang rule of law, tukhang dito, tukhang doon. 30,000 Pilipino ang nawalang buhay dahil sa kanyang tukhang operation against drugs. Yun ang may pagkadiktador kasi walang due process. Kaya nag-iyakan na lang yung pamilya. Nakapila doon sa Quadcom hearing na ginawa noong nakaraang taon ang napakaraming biktima at pumila sa pagpapail ng kaso before ICC, hindi sa Pilipinas. Ayun po yung may pagkalupit na administrasyon. Ay kay Pangulong Marcos ngayon, wala naman tayong nakitang gano'n. Lahat dinadaan sa korte. Iimbestigahan ng NBI, iimbestigahan ng pulis. Pag may probable cause sila, dadalhin sa Fiscal, Department of Justice. Then ang fiscal po at prosecutor ang mag-i-evaluate bago dalhin sa korte. Yan ang tamang proseso. Kasi nga, rule of law. So, paano at saan hinuhugot? Kaya nga, ang itunurin ng Malacanang, one-man fake news factory daw si Digong Duterte. Ayawan ko, hindi pa kung paano sasagutin. Hindi pa ho nakakasagot ang kampo ni Duterte sa statement na yan ng Little President, Executive Secretary, dating Chief Justice Lucas Bersamin. Sapol na sapol doon. Kasi alam niyo yung issue ng martial law, yan pwedeng katakutan at pananakot yan, lalo na sa mga foreign investor, lalo na po sa mga turistang ating inaasahan ngayong panahong ito. Sabi pa naman ng Department of Tourism, madodoble o tataas talaga ang bilang at milyon ang mga turista ngayong taong ito. Tapos biglang ito dating Pangulo may sinasabing ganito na wala namang malinaw na pinanghuhugutan. Para lang palakpakan ng tao, palakpakan naman yung audience niya, pero ayan, sinupalpal ng Office of the President ang dating Pangulo. Please like, share ng video ito. Paki-comment nyo yung ano yung masasabi
sa isyong ito. Okay? Pangalawa na ating pag-usapan, nako, eto na. Di ko alam kung kailan magre-resume yung TRIDCOM Committee, yung public hearing ng Committee on Public Information and Safety, Public Information, tsaka Information and Technology, Committee on Information and Technology sa Kongreso tungkol sa fake news na ginagawa ng mga Duterte vloggers. Kasi po, ang order sa pinakahuling hearing ay sinusupwena na. Matapos yung show cause order, binaliwala, supwena na. Ay pagkatapos po ng supwena at hindi pa nagpakita, arestuhan na yan. Again, ang aaresto pulis. CIDG ang aatasan ng komite na arestuhin ang 37 na mga vloggers na hindi sumisipot at iniindihan, binabaliwala ang TRIDCOM public hearing in aid of legislation. Kaya kaabang-abang yan. Yan ang susunod eh. Tapos na yung invitation, binaliwala. Tapos na yung show cause order, binaliwala. SOMO na, pinagpapaliwanag na sila. Pag hindi pa rin nagpaliwanag at hindi pa dumating, warrant of arrest na yan. Ipahuhuli na ng komite sa pulis at CIDG. Again, General Torre ang manghuhuli. Kaya pala yung ibang mga vlogger ay nagliparan na. Naglipa yung iba daw, nagpunta ng Amerika, yung iba nagpunta ng kung saan sa abroad. Ha? Merong kaalis lang, nagpunta ng Canada. O nakita nyo? Alam nila, may paglalagyan sila. Hindi nila pwedeng panghawakan yung kailang petition before Supreme Court kasi hindi pa naman nagde-decide ang Supreme Court. At ako'y naniniwala personally, sa akin pong opinion, hindi makikialam ang Supreme Court sa trabaho in aid of legislation. Dahil ang in aid of legislation ay paggawa ng batas. Kung anong dapat gawin na batas. Kaya nga merong in aid of legislation investigation. Paano ipagbabawal yun ng Korte Suprema? Hindi naman po paglabag sa karapatang pamamahayag yun. Tatanungin lang kung bakit kayo fake news, bakit kayo personal kong manira. At yun again, Duterte vloggers, yung 37 na hindi po umaattend sa pangalawang hearing na ng TRIDCOM. Kaya po may aabangan tayo rito. At sa susunod ay mag-o-order na yan ng pag-aresto. Kaya magtatakbuhan niya mga yan. Gagaya doon sa ibang mga katulad ni Harry Roque at ng iba pa na nagtago na sa abroad, di bumabalik. Yung iba nga balita ko, umalis na. Kasi pag nahuli ka yan, mga yan, kulong talaga yan. Contempt yun eh. Yung hindi pagsunod sa proseso at paglabag sa rules ng Kongreso, contempt ang aabutin. Kaya dapat irespeto. Ngayon, kung hindi naman kayo fake news, wala kayong kasalanan, abet kayo hindi humarap. Di ba? Hindi naman pipigilan ng inyong kalayaan. Ang pipigilan sa inyo, yung pamimake news nyo or paninira nyo. Dahil yung mali, yung fake news, hindi yan kalayaan. Yan ay paninira o kasiraan sa reputasyon ng tao at sa gobyerno. Yun ang ipagbabawal. Ngayon, kung ayaw nyo tumigil, magkakahulihan talaga. At pag hindi kayo nagbago, kakasuhan pa kayo. Dahil nandiyan ang cybercrime law, cybercrime libel at CIDG under General Torre ang nag-i-implement niyan at saka NBI. Kaya pasikip ng pasikip ang inyong mundong ginagalawan kung hindi kayo magbabago at hindi kayo makikipag-coordinate ng kaotoridad. Patuloy niyong binabastos, pinipersonal ang mga congressman. Ang in aid of legislation, wala naman pwedeng makapigil dyan. Kaabang-abang talaga. Good luck na lang sa inyo. Mananagot kayo. Ayan. Please like, share ng video.